Hey guys, good morning. Mangangalikot muna tayo ng sasakyan ngayon guys. Ubos na pala ito. Wala nang laman. May napansin kasi ako dito sa sasakyan. Pagka binuksan mo yung aircon, medyo may maasim-asim na amoy. So baka mamaya may nag-stock up dito na tubig galing sa aircon, kaya pag binuksan yung aircon medyo nangangamoy. Ngayon for today's video natin guys, mangangalikot na lang ako ng service natin. Okay, dito tayo sa loob ngayon. Ayan, medyo marumi ngayon guys kasi 2 days kung hindi nalilinis to. Kahapon galing kami ng Las Piñas. Ayan. Umalis kami dito ng Martes ng alas 9 ng gabi, tapos dumating kami ng Miyerkules dito ng alas 12 na ng tanghali. So siyempre hindi muna tayo pwedeng mangalikot ng sasakyan dahil puyat-puyat tayo at wala tayong tulog. So naisip ko na magpahinga muna kahapon ng mga ilang oras. At gabi, bumanat naman kami ng isang restaurant guys. Na nagtrabaho kami. Ibig sabihin nagtrabaho kami ng gabi. So ngayong umaga, ito ang gagawin ko guys. Mangangalikot na lang ako ng sasakyan. Kaya let's go. Ito tayo. Kukuskusan naman natin yan ng pero bago yun sisilipin ko muna yung ating tambayan. Okay naman, medyo malinis kasi na wawalisan. So yung may gusto nga palang bumili ng tamaraw, yan nakatambay na yung tamaraw namin dito. Malaki-laki na yung gastos dito. Baka siguro ibenta na lang namin to ng chop. So isama ko na rin sa vlog ko si Kalabaw. Medyo malaki na kasing gagastusin ito Ayoko naman sana siya ibenta. O ayoko naman siyang pakalakal lalo na. Dahil malaki naman yung nito malaki yung naiambag nito sa atin. Pero kasi habang tumatagal na naka-stock to, lalaki rin yung gastos nito guys. Baba kasi makina nito papababa yung makina. Tapos ang dami pang mga pang ilalim. Maganda mai-tour ko kayo dito guys. Yan. Halos yung ilalim nito papalitin. Dito ay sa makina. Pasensya nyo na yung mga vlog natin guys Gusto ko na ipakita sa inyo si Kalabaw. Pintuan nito. Na rin yung pintuan nito. Ayan. Wala na siyang battery, pero kukunin ko siguro yung igniter nito. Pwede siguro itong pakinabangan. Gusto ko sana itong ibenta sa mga nagcha-chop-chop na lang kaysa ko sa junk shop. Siguro medyo mas malaki yung kikitain pagka medyo doon sa mga nagpipiyasa Kasi bago yung radiator nito guys bago lang yan, wala pang 3 months yung radiator niya. So talagang bumigay na yung makina. Malaki-laki na rin kasi yung gagastusin nito. Kaysa gumastos kami na malaki, so ibenta na lang namin. At yung pinagbentahan nito, dadagdag na lang kami ng kaunti. Bibili ulit ng service. Right.
So yun, umpisahan na natin guys, yung paglilinis. Ano lang naman mga kuskus. Kasi di naman tayo lagi nagbabasa ng sasakyan kasi pangit din naman lagi natin hinugasan ng tubig yan. Once a month lang ako guys kung maghugas ng sasakyan, yung totally talaga hanggang sa ilalim, power spray natin, babasahin natin. So 1 month, every month ako naglilinis ng ganun para siyempre maiwasan din yung baka pag laging nababasa kalawangin naman na puro kalawang na nga to So ang ginagawa ko lang yung kuskus, tapos ng basahan, lagyan ng konting pampakintab, yun, tapos yun lang. Ito nga pala guys yung focus para ma-maintain yung kanyang kinang. Yan lang yung natin, multi-purpose protectant na bibili sa mga motor shop at saka sa mga auto supply. Pogi ka na naman, Isuzu. Okay guys, check naman natin yung makina. Okay. Tingnan yung makina nyo. Kahit pa paano, hindi ganun karumi yung makina niya, di ba? Kasi every 2 days ko naman to nililinis. At least nawawala yung di ba? Alikabok. Tsaka mas madali mong makita kung meron sira yung may problema yung part ng makina. Ganito mga lagi kong chine-check. Ito ATF kasi yung niya, steering pump. May papa-repair kit siguro, tapos yung kanyang fluid. Siyempre hindi natin pwedeng palampasin yung sa transmission at saka yung kanyang gas at tubig. Yan. Okay. Ito yung po. Siya nga pala guys, pinapalitan ko pala yung tubig nito every 1 week. Dinidrain ko yung kanyang radiator. Dati every 3 days. Kasi nung kinuha kasi namin to September, nung binili namin ng September, so tinignan ko yung radiator nito, napakaraming kalawang. So ang ginawa ko, every 2 days dinidrain ko siya, tapos hinugasan ko. So ngayon kukunti na lang yung kanyang kalawang, hindi na ganun karami. Saka every week na ako nagpapalit ng tubig ngayon. Iba rin kasi na kikita natin yung ng sasakyan kahit na once a week para
Tapos na-inspection natin kung may mga pagbabago, di ba? Sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng diskarte pagdating sa paglilinis ng sasakyan eh, no? Ewan ko kung paano yung mga diskarte nyo. Sa akin kasi, pansarili kong diskarte ganun. Yung pansarili kong paraan ng paglilinis ng sasakyan. Just every 2 days. Every day, sine-check ko siya guys, every day. Check natin yung kanyang tubig, langis, yung kanyang ATF, lahat yan sine-check ko. Pero nililinis ko to every 2 days. Tapos napapagpag ko yung mga alikabok. So ewan ko kung paano yung paraan nyo ng paglilinis. Comment nyo na lang. So unang ginagawa ko guys, binobrush ko yung mga gilid. Ayan. Ganun. Tanggal ko yung mga alikabok. Yung filter nito bago pa naman to. Iba rin kasi pagka malinis yung sasakyan saka yung makina. Ganun ginagawa ko guys. Every 2 days napagpag ko yan. Check natin yung kanyang battery kung may maluwang. Sige. Mahirap na, baka mamaya nasa NLEX tayo, nasa malayo, diba? Yung mga basic yan guys, para sa mga gaya kung hindi naman marunong sa makina. Ito yung mga una nating titignan: tubig, connection ng battery, langis, yan, mga fluid. Natin tingnan natin kung may pagbabago sa sa sasakyan. Kaya nito papalitin na yung battery nito eh. Kasi may tagas na. So nga pala, siyempre huwag niyong kalimutan yung kanyang belt, no? Check niyo yung belt niya kung maluwang na. Tingnan niyo rin kung may mga pagbabago, may bagong tagas, may bago kayo nakita. Yan. Mahirap kasi guys pagka nasa daan tayo, di ba? Anytime pwede tayong masiraan. May de-drain ko yan. Yan yung radiator. Tapos pagkatapos ko siyang pagpagan ng brush guys, na-apply ko ngayon siya ng ito, ang pakinang konti lang. Yan naman, hindi naman marami. Alright, at siyempre tsaka natin kuskusin yan. Tingnan nyo yung pagkakaiba guys pagka malinis yung makina natin. Unang-una talaga, maganda siya sa mata, magandang tingnan. Pangalawa, yung nga sabi ko, nakita natin yung mga sira. Ay, sorry. Madali nating makita yung mga sira nito pagka malinis yung makina. Opya. At ito na guys, i-drain ko na siya, no. Pag drain ng guys, ng
radiator, meron tayong ano dito, takip sa may ibaba. Kung nakaposisyon ka dito, parting kaliwa, malapit sa may hose. Yun. Kita nyo? Oh. Diba? Pasok ko to. Yan nyo. Puti na yung kanyang tubig. Malinaw na. Siya. Linaw na. Ibig sabihin, tanggal na yung kanyang mga kalawang sa radiator. Malaking bagay yun kasi pwede pagsimula ng overheat madumi yung radiator. Minsan hindi kasi alam ng mga iba na minsan yung iba dito nagdidepende kasi dapat yan kahit tumaandar yung makina malambot yan, pero hindi nila alam yung ilalim pala ng radiator barado na, so hindi pumupunta doon yung tubig sa hose sa ilalim. So ayun lang guys, tapos na ako maglinis ng sasakyan tsaka mag-inspection, ano. Uwi na ako. Yun lang naman pinunta ko dito sa sa Talyer. Dito talaga ako naglilinis ng sasakyan Sama ko pala yung baby ko na marumi ang Sasan ka kasi naglalalagi, nagduyan siya dun Alikabok. Alright, so uwi na ako guys. Salamat sa panonood.